Kasi nangyayari po, parang sinusubukan nyo po lagi kung hanggang saan po ang gobyerno eh. Dahil una-una, aware naman kayo, sir, tulad ng sabi ninyo eh. Yun po eh. Ito kayo nag-start, sir, hindi natin huhulihin yan. Tutunan po natin yan, ha? Kasi binigay na namin sa inyo yung grace period. Tsaka, yan, tulad na sabi nyo naman, aware naman kayo. Eh, hindi nga po ganun, sir. Hindi po ganun, sir. Hindi po tayo dapat, hindi tayo yung lagi tayo makikiusap lang tayo. Hindi po ganun. Meron po tayong 5 minutes na tinatawag sa grace period, di ba? Yun naman, okay naman. Alas magkakasabay lang po dito. Alas magkakasabay lang po yan. Tatlo yan. Kaya nga, boss. Huwag nyo na i-reg, paano, magkano kailangan na ayos? Para ba yun? Bali, hindi po dito sinesettle po yan. Kasi po, Paano i-agagawin na legally? Tagal lang boss. bali ang mangyayari po yan, sir. Para gusto nyo mapabilis ang pag-release Para po huwag nito. nyo na i-reg. Hindi po ubra po na ganon. Ang proseso po kasi natin, sir, kailangan dalhin po yan doon. Sige lang po. Iwanan akong bigla, nagpapaliwanag. Marami na tayong karatula na mga nilagay dito, pero patuloy pa rin na nakakalungkot sa ating mga motorista, violators, no. Patuloy pa rin silang gumagawa ng ng mga traffic violation. Hindi ko maubos maisip bakit naiisip nila ito na gumawa pa rin ng ganitong pagsagabal sa mga motorista, lalo na to sa pedestrian. Kasi ang pedestrian kasi ito ngayon, tulad na sabi ko dati na ang pedestrian kasi ang pinakaligtas na daanan ng mga pit ng mga tao. So, kung makita mo, occupied pa niya yung bangketa. Mabuhay lane, sir. Two-away zone po ito. Sa madalit salita, dapat nga po ito, wala na yung 5 minutes consideration. Ito sa karatula, two-away zone. Kasi pag inabutan natin, lalo na kung unattended po yung sasakyan, automatic po yun, tinutuna kagad natin po yan. Ganun pa man, may 5 minutes grace period for humanitarian po yun. Para just in case na lumabas ang driver, bago mag 5 minuto, tinikita na lang po natin yan. Sa nangyari po dito, lagpas na po tayo ng 5 minutes eh. Ganito lang boss kasi bago yung sasakyan. Pagka hinatak niyo yan, basta-basta hindi nyo isasampa kasi sisirahin yung plus. Baka pwede sir, i-release yun na lang po, i-neutral na lang po. Paano kung may nangyari kung konting gusto sasakyan? Ganito po yan. Kung may makikita po na liable po ang towing company po dyan. Pagmamahal, purong pagmamahal. What is up guys? Papa Pao here, purong pagmamahal, Lungsod Quezon. Ating puting Mayora Mayor Joy Belmonte, Vice Mayor Gian Soto. Tuloy-tuloy ang pagbabago. TTMD, Tiga Sipag Galing, Sir Dexter Cardenas, together with MMDA Seated 1, Boss Vic Asierto, Mapuro, Barangay Enes Amoranto. Araw natin Wednesday, April 2, 2025. Grabe, napakabilis ng panahon. Wala pa boss eh. Thank you boss, thank you. Next time. Alright mga puro, sama natin ang tropa ng Barangay Enes Amoranto para mag-assist, mag-guide lang po pero hindi po nila ito operasyon. Itong clearing operation na ikakandak today ay mga reklamo po sa hotline 8888. Kaya naman nag-coordinate yung tropa. Well coordinated po yung kakandak na clearing operation sa barangay para sila po yung magsabi kung nasaan yung mga lugar na nandun sa reklamo. At the same time, sila rin yung mag-identify at magbe-verify kung merong one-side parking na ordinansa dun sa area. Alright, mukhang ito na mga puro. Anong street to? Alamin natin mamaya. Alright, nasa Apo Street. Alright, malinis mga puro. Hindi na natin alamin sa kabila kung baka hindi nasakop ni barangay, kaya dito lang sa side na to. Tapos kakanan tayo ng Mayon. Eto, mabuhay din to, Mayon.
Okay, so hindi kasama yung Mayon. Alright, ang tabay lang mga puro, hindi ba natin alam kung saan yung mga areas na pupuntahan or yung may mga reklamo? Even ako, hindi ko alam. So, yeah. Okay, so for today, Officer Batilo. Let's go guys. Puro magmamahal. Scout Alcatraz. Ang dami dito naka-side mo ko. Kaya alam mo kayo hindi pa dito. Yung mga puro dami nating ano, kasamang ano, tow trucks. Ay hindi, 5 lang. 1, 2, 3, 4, 5. Alright. Alright, shoutout muna mga puro. Officer Valencia, Batilo, Estareja, Teaño, Officer Francisco, Parama, De La Rama, Officer De Guzman, Officer Boss Podi, Officer Romero, and si Boss Pare, Officer Pantaleon. MMDA seated mo naman, ayan, si Officer Rance, Officer De Guzman at Officer Arsenal. Boss, morning! Alright mga puro, Del Monte, Pituason, as per kay Officer Francisco. Let's go boss. Boss, morning! Boss, morning po. Alright, let's go guys. Alright mga puro, eto na pala. Ano to? Mayon yata ito. Alright mga puro, meron ditong isang sedan na kabangketa at meron isang pick-up na puti. Ito meron pa dito mga puro, sa kalsada yung Innova. Ito okay na po ito. Naka-ayos po yung kanilang pagpapark. Meron lang doon isa para nagpi-pick up. Titikitan din po yan. Naharangan na yung bangketa. Morning, bossing. Alright mga puro, ito inaurasan 5 minuto. Pagka 5 minuto na yun, ikakabit na po yung tow bar. At titikitan ni MMDA. Tapos gagawa na po ng reference number yan ng impounding notice. Yan, nami-miss natin. Andito kasama natin Officer Francisco. Good morning, bossing. Storbring ka lang namin, boss. Napakagwapo natin today. Thank you po. Yan, kalmado, boss. Ano ba yung reklamo natin sa area, bossing? Mabuhilis kasi ito. Pallet clearing operation lang natin ito. Dito sa kabaan ito ngayon, inabutan natin. Makikita mo, marami na tayong karatula na mga nilagay dito. Pero patuloy pa rin na nakakalungkot sa ating mga motorista, violators, no, na patuloy pa rin silang gumagawa ng ng mga traffic violation. Hindi ko maubos maisip bakit naiisip nila ito na gumawa pa rin ng ganitong pagsagabal sa mga motorista, lalo na to sa pedestrian. Kasi ang pedestrian kasi ito ngayon, tulad na sabi ko dati na ang pedestrian kasi ang pinakaligtas na daanan ng mga tao. Mga tao. So kung makita mo, occupied pa niya yung bangketa. Hanggang ngayon wala pa. Siguro baka sa kanya taga dito siya, kaya bakit kung nakikita, bakante naman yung kanyang garahe. Oo nga. Kung hindi man sa kanya dito, harangan niya yung gate na driveway para dun sa Nice. Alright, yan, thank you so much, Officer Francisco. Ingat pa. Yan mga puro, tulad nga sabi ni Bossing, paulit-ulit na lalo mabuhay lane, nakakalungkot dahil talagang di nauubos talaga yung mga violators.
So ito nga mga puro, meron isang SUV dito, ang ganda oh, itim. Tapos merong pick up dito, puti. Tapos merong isang sedan. Ito ang medyo crucial, yung sedan, ano, yung blue. Dahil yung buong bangketa talaga na-occupy niya na. Tingnan natin kung may lalabas na driver. Dahil mukhang maluwag naman yung kanilang garahe. Problema, may garahe naman sana. Dito nila ilagay sa bangketa. Sir, sa inyo po ito? Ay, hindi rin. Hindi rin, nagmamalasakit lang pala. Boss, ano na palis sa ribo ko? Morning, boss. Morning. Ano na palis sa ribo ko? Mabuhay lanes po ito. Ganun pa man, binigyan kayo ng humanitarian grace period. After kasi nung 5 minutes, in-implement na natin na mataw na yan, no? Na may reference number na tayo. Na-expect na po yun sa Tumana. Di ba kayo aware na mabuhay lanes ito? Aware naman. Yun naman pala. Bakit po, katanungan ko lang po, bakit po ninyo patuloy na ginagawa po? Palis na rin po. Hindi po rason po yun kung paalis na kayo. Kasi yung nung habang nandito kayo, nakakasagabal po tayo sa mga motorista eh. Kaya kung ano nyo sir na hindi ito sir, ituto na po natin yan ha. Kasi binigay na namin sa inyo yung grace period. Tsaka yan, tulad na sabi nyo naman, aware naman kayo. Palis na rin, boss eh. Hindi nga po ganun sir. Hindi po ganun sir, hindi po tayo dapat, hindi tayo yung lagi tayo makikiusap lang tayo, hindi po ganun. Pero daw, wedding machine, wedding shop, may spot ba yan? Anyway sir, ito na po ito, lagpas na tayo sa Christmas. Kasi nangyayari po, parang sinusubukan nyo po lagi kung hanggang saan po ang gobyerno eh. Dahil una-una, aware naman kayo sir, tulad ng sabi ninyo eh. Yun po eh. Kung kayo nag-start sir, hindi natin uhulihin yan. Anyway ha, ganun na po at bibigyan na lang po kayo ng note sir. Saan to, boss? Sa Tumana Marikina po. Alright mga puro, sayang, di umabot si na bossing. Alright mga puro, sayang, di umabot yung mga driver. Dahil 5 minuto lang po yung grace period na ibinigay. Na ano na po yun, na-consume na. Tapos naikabit na yung mga tow bar. At meron na po siyang reference number. So dalawa po yan. Isang sedan na asul, pagkatapos itong pick-up na puti. Boss, dito lang ang kabitan. Lang po sir, na-epin lang po kasabi niyo po sir. Ito po yan sir, sabay-sabay po yan sir. Yung pag-ano namin dito. Kaya nga tingnan mo, bago yung sasakyan, malapag problema lang. Magkano kailangan bayaran? Dito po mismo sa may... Hindi nga kaya nga, i-reject mo pa, boss eh. Boss, nilalagyan na ng ano. Tapos meron kayo, di ba bago dumating? O dumating naman siya. Boss, teka, tawagan, may ano na. Meron po tayong 5 minutes na tinatawag sir, sa grace period, diba? Yun naman, okay naman. Alas magkakasabay Huwag mo na lang po i-rec. dito. Ha? Alas magkakasabay lang po yan. Tatlo Kaya yan. nga, boss. Paglabag po namin dito. Alright mga puro, dahil nga sabay-sabay po ito, ano. Kaya ito, tatlo po ito. Ito. Ito may concern si bossing. Ito, mamuhay ng story, sir. Huwag nyo na i-rec, paano, magkano kailangan na ayos eh? Para ba yun? Bali, hindi po dito sinesettle po yan kasi po, Paano i-agagawin na legally? Teka lang, boss. bali ang mangyayari po yan sir, para gusto nyo mapabilis ang pag-release Para po huwag nyo nito. na i-rec. Hindi po ubra po na ganon. Ang proseso po kasi natin sir, kailangan dalhin po yan doon. Sige lang po. Iwanan ako bigla, nagpapaliwanag. Alright, mga puro na ini-explain na ni Officer Francisco dahil nga po ito sabay-sabay. Sabay-sabay sila na orasan. So sabay-sabay po itong ayan, dapat ito to pare-pareho. Kasi nga po, dahil pagka merong hindi na to,
magiging selective po yung magiging operation. Bigyan nyo na lang sila ng notice. Hindi mo ganun kakabas. Huwag nyo na ano dahil maano ng bossing mo. Nandito na yung mga tao. So, hindi na uulitin. Walang naman. Kung ngayon kung kailangan meron yung ticket o bayaran, meron namang ibang ways. Kasi sir, ito po, nag-reconnect kayo ko sabi sana wag niyo akong iwanan para may paliwanag ko sa inyo. No? Para wag May papakilala lang para po may ako. paliwanag. Boss, papakilala. Hindi, ganito po. Teka lang Hindi po. po ganito po. Bali po kasi itong mabuhay lane sir, ito away zone po ito. Sa madalit salita, dapat nga po ito wala na yung 5 minutes consideration. Ito sa karate 2 away zone. Ibig sabihin, pag inabutan natin na lalo na kung unattended po yung sasakyan, automatic po yun, tinutunak agad natin po yan. Ganun pa man, may 5 minutes grace period for humanitarian po yun. Para just in case na lumabas ang driver, bago mag 5 minuto, tinikita na lang po natin yan. Sa nangyari po dito, lagpas na po tayo ng 5 minutes eh. Ganito lang boss kasi bago yung sasakyan. Pagka tinatak niya yan ng basta-basta hindi nyo isasampa kasi sisirahin yung plus minutes. Baka pwede sir, i-release yun na lang po, i-neutral na lang po. Paano kung may nangyari kung konting gusto sa Ganito po yan. Kung may makikita po na liable po ang towing company po dyan. Okay, picture mo lahat. Sige po. Sige po sir ha, palagay ko po, naipaliwanag ko naman ako Kaya nga, naman. hinihingi namin sa'yo, ano yung other way? Pwede bang Wala na bayaran po. na Wala o ticket nyo na Doon lang? doon po. Bakit? Kumbaga, alisin rin sa sasakyan. Hindi po. Kumbaga, meron naman tayong ways sa mga batas na pwede natin. Ayun na nga po. Hindi kami hindi naman tungkol sa paglalag. Kumbaga, ayusin na natin, alisin yung sasakyan, magkano yung kailangan bayaran. Okay, ganito po yan. Nagkamali. Tulad ng ayusin. sinasabi ko sa inyo kanina, bago nyo ko iniwanan kanina, ang proseso po natin yan, doon po ang settle, ang kailangan i-settle po yan. Kailangan po yan dalhin sa tumana, doon po nyo i-settle, hindi po dito. Ano magagawa natin? Alright mga puro, na-explain na po ni Officer Francisco yung regarding sa proseso nung pagsatowing ano. Tulad nga ng sabi kanina ni Officer Batilo, sabay-sabay po kasi ito. Alright mga puro, yun ang sinasabi natin, kung umabot sana sa 5 minutes yung mga driver, ticket na lang po sana ito. Kaya lang, nakasampa na po ito. Tapos itong isa naman is, meron na rin bakal sa ilalim yan. Sabay-sabay lang po sila. Alright, tabi lang mga puro. Ang concern na lang nila is baka may ma-damage. So yun nga, lagi na sinasabi, pagka may damage na na-acquire yung sasakyan, liable po ang towing company kung ano man yung mangyayari doon sa sasakyan upon towing. Alright, so ito mga puro, tow na po ito mga sasakyan na to. Batas kailangan rin. Tatanong lang po. So yung mga puro ang ginagawa na binibidyoan ni Bossing yung may-ari yung sasakyan. Pero nag-cooperate na po sila, naintindihan na po nila na wala po tayong magagawa dito kundi matow po talaga yung sasakyan. So binibidyoan para makita kung may damage dun sa sasakyan. At the same time, yung towing may video rin po sila. Para just in case may mga claims, may proof kung may existing damage na talaga siya. Alright mga puro, nataw na po yung sedan dito. Tapos yung pick up. Ayun, nag-cooperate na rin po yung driver. Sama na lang siya. Tawag dito. Yung SUV na itim. Yan, yung SUV na itim, yan, nag-cooperate na rin po yung driver. At para hindi na rin ma-stress yung sasakyan. So mga puro, nataw dito, 3.
Okay mga puro, silong lang tayo. Mainit. Okay mga puro, nakasamba na po yung sasakyan. Nag-cooperate na lang po si Bossing. Alright, diretso po tayo. Let's go guys. Sa dami ng sakit ngayon, importanteng protektado tayo at ang ating pamilya. Andito ako para i-share sa inyo ang Ozonizer 2C. Safe na ozone air purifier. 100 square meters ang kaya nitong protektahan sa ating tahanan. Kung mahal nyo ang inyong pamilya, mas mahal magkasakit. Prevention is better than cure. If you want to know more, visit Facebook page Super Oxygen or call 0917-755-0889. Maraming salamat sa iyo. Walang papapaw. So thank you so much sa walang sawang support, tiwala. Thank you sa Panginoon at ingat kayo palagi. God bless you. Purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.